Habang naliligo noon si Michelle Sarmiento sa mismong bahay ng kanyang tita, bigla na lamang napasigaw ito dahil may nakita siyang mata na sumisilip sa isang siwang malapit sa yero ng pader. Ang CR ay katabi ng bahay ng tita niya. Nasa labas kasi ang CR na ito. Mata lang ang nakita niya, pero hindi niya matiyak kung sino ang naninilip. Pero kung susumahin, alam niya kung sino iyon. Kasi ikaw ba namang tao, kung kasama mo sa iisang bubong ng bahay ang taong iyon, hindi mo pa ba makikilala kung sino ang taong ito? Kaya naman alam iyon ni Michelle, at iyon ay ang asawa ng tita niya, si Romano Castro. Taong 2008 nang mangyari ang krimen na ito sa Magallanes, Cavite. Noong mga panahong iyon ay nag-a-apply itong si Michelle papuntang abroad sa Dubai, to be exact. 24 anyos itong si Michelle at ang tito naman niya na sinasabi natin sa kwento, si Romano Castro, ay nasa 53 anyos na sa taong ito. Asawa nga ni Tita Lolit na tita ni Michelle. Mas matanda naman ng 5 taon kay Romano si Tita Lolit. Hindi naman ito pangungutya ng itsura o nanunukso sa ibang tao. Pero ilalarawan lang natin itong tita ni Michelle dahil may kinalaman ito sa pag-uugali ni Romano sa mga babae. Pangit itong si Lolit at saka duling pa ito. Sabi nga sa kwento ay pinilit lang daw noon si Romano na pakasalan si Lolit. Parang si Lolit ang naghabol. Yun daw ang totoo dahil may maliit na grocery si Lolit sa palengke noong dalaga pa. Negosyanteng babae kahit na medyo hindi kagandahan ang pisikal nitong anyo. At ito namang si Romano ay layas sa kanilang bahay. Dahil sabi nila, ang ama nito ay dating rebelde sa bundok. NPA kumbaga. At talagang mabagsik. Kaya kung saan-saan daw napunta itong si Romano na naghahanap buhay dahil layas nga. Tinakasan ang kanyang ama dahil sa bayolente daw ito kapag nalalasing. Hanggang sa namasukan siyang boy sa pwesto ni Lolit na groceryhan sa bayan. Doon na sila nagkakilala. Kargador, nagbabantay ng pwesto, nagtitinda. Iyon ang trabaho niya sa pwesto. Hanggang sa tinukso siya ng mga kasamahan nito na asawahin na si Lolit para wala na siyang problema. Total negosyante naman si Lolit at tiyak na mabubuhay na siya. Hindi na niya kailangan pang maghanap, magpalipat-lipat ng trabaho o lugar para lang mabuhay. Isa pa, may bahay na rin daw itong si Lolit, kaya kung mapapangasawa niya ito, magiging maginhawa pa ang buhay niya. Hanggang sa ang tukso na iyon ay naging seryoso na nga. Dahil wala naman nanliligaw kay Lolit dahil nga siguro sa itsura nito. At dumating ang araw ng kasal ng mga ito. Sabi nila sa West ang kasal noon. Ngunit noong araw mismo ng kasal ay wala man lang kaamor-amor si Romano na pumunta. Sinundo pa nga siya sa pwesto dahil nagbukas pa siya noong araw na iyon at nagbantay na parang wala ngang magaganap na kasal. Pero kahit ganoon pa man, natuloy pa rin ang kasal. Tuwang-tuwa noon si Lolit dahil sa wakas may nakapangasawa na rin siya, sabi nila. Sa unang 5 taon na pagsasama nila ni Romano, ay nabiyayaan sila ng 2 anak, 2 babae. At dumaan nga ang mga araw, buwan at mga taon. Lumaki na ang mga anak nila kasama ang pinsan nilang si Michelle. Bali dito nga papasok si Michelle. Itong si Michelle ay mas matanda lang ng kaunti sa mga anak ni Lolit at Romano. At may mga trabaho na rin ang mga anak nila nung mga panahong ito. Taong 2007 hanggang sa namatay ang ama ni Michelle noong taon ding iyon. Dahil wala nang makakasama si Michelle sa bahay nilang naiwan, matagal na ring patay ang ina nito at wala pa siyang trabaho ng mga panahong iyon. Kaya minabuti ng tita niya na kunin muna siya at isama sa tindahan sa palengke. Uli lang lubos na kasi siya. At dito na rin nagsimulang makitira si Michelle sa bahay ng mga Castro. Siyempre, kahit Sarmiento ang tita niya, ay buhat na niya ang apelyido ni Romano. Romano, parang napakabait na pangalan, hindi ba? Pero sa pagdating ni Michelle sa buhay nila, dito na magbabago ang lahat. Dahil kung hindi nyo na itatanong, ay talagang may itsura at pwede talagang ituring na maganda itong dalagang si Michelle. Kabaliktaran daw ng tita niya, sabi ng iba. Dahil para bang nakakita si Romano ng babae na pwede niyang ipalit sa asawa. Kumbaga yung pupunan nito ang kagandahang mayroon itsura si Michelle. At dito na nga nagsimula
ang pangmanyakol na pangyayari dahil sa libog nitong si Romano o bawal na pagnanasa sa pamangkin ng asawa niya. At nagsimula ito noong buwan ng Hunyo 2008 gaya ng intro natin sa kwento. Nahuli ni Michelle ang dalawang mata na nakasilip sa kanya habang naliligo. Nakapanti lang siya noon at walang suot na pang-itaas. Agad siyang napasigaw at mabilis na nagtapis ng tuwalya. Saka siya nagmamadaling lumabas ng CR habang patuloy ang sigaw. May naninilip, manyak. Sobrang galit ni Michelle kung ano-anong mura ang nabitawan niya habang nakakakuha siya ng atensyon ng mga kapitbahay na halos mga kamag-anak din naman nila. Pero kahit nagsisigaw siya, wala siyang binabanggit na pangalan. Hindi kasi niya masiguro kung sino ang naninilip. May hinala siya na si Romano iyon, pero hindi niya nakita ang buong mukha ng taong tumitingin sa siwang malapit sa yero ng pader. At ang nakakatakot pa, wala si Romano sa bahay o sa parang, pero ang tricycle nito ay nakaparada sa gilid ng daan. Ibig sabihin, nandoon lang siya. Malamang tumakbo lang para hindi mahuli. Pagkabihis ni Michelle ay dali-dali siyang pumunta sa palengke. Diretso siya sa pwesto ng tita Lolit niya para magsumbong. Kinuwento niya lahat, pati ang hinala niyang ang asawa ng tita niya mismo ang naninilip sa kanya. Pero imbes na protektahan siya, ito lang ang isinagot ng tita niya. Tumahimik ka, baka may makarinig pa. Kahihiyan ang sinasabi mo. Doon naramdaman ni Michelle na kakampihan ng tita niya si Romano at hindi siya paniniwalaan. Hindi rin siya makapalag. Sa bahay ng mga Castro siya nakatira, doon siya kumakain. At ang tita rin niya ang gumagastos para sa pag-a-apply niya papuntang abroad. Kaya napilitan siyang manahimik. At ang mas masakit, ayon mismo kay Michelle, ilang beses pang naulit ang paninilip na iyon. Pero sa tuwing sisigaw siya at hihingi ng tulong sa tita niya, lalo lang siyang dinidismaya. Wala man lang pakialam ang mga taong dapat sana ay nagpaprotekta sa kanya. Sa halip na depensahan siya, pinagtatakpan pa si Romano na parang ang boses ng isang batang babae ay walang halaga laban sa isang manyak na lalaki sa loob mismo ng kanilang tahanan. Hanggang sa dumating ang hapon na hindi niya malilimutan, kalagitnaan ng taong 2008 bandang tanghali. Pinauwi si Michelle ng tita niya mula sa palengke upang magluto ng ulam para sa pamilya. Inaakalain niyang walang tao sa bahay dahil namamasada rin naman si Romano ng tricycle sa oras na iyon. Tahimik ang loob at sarado ang mga pinto. Wala rin siyang nakitang tsinelas o sapatos na tanda na may tao sa loob. Pero pagkabukas niya ng pinto, may malamig na kilabot agad na gumapang sa kanyang katawan. Pagdating niya sa sala, tumambad sa kanya ang hindi katanggap-tanggap at nakakabuyangyang na eksena. Si Romano mismo, nakahubad at sarap na hawak-hawak ang sariling batuta habang nanonood ng bold movie sa lumang TV nila. Napahinto si Michelle, nanlaki ang mga mata sa gulat, at ang mas nakakabahala pa, imbes na magulat si Romano sa pagkahuli sa kanya, lalo pa niyang itinaas ang pagnanasa. Mas lalo niyang ipinakita ang galit niyang batuta. Mas ibinuyangyang niya ang sarili, para bang ipinagmamalaki pa ang ginagawa niyang kahalayan. At dahan-dahan pang lumingon sa kanya na may ngisi sa gilid ng labi. Para bang inaakit niya si Michelle at sinasabing, "Pumwesto ka rito para may mangyayari sa atin." Parang ang tingin niya sa akin, laruan lang, sabi ni Michelle, o isang pagpaparausan na bagay. Sa sobrang gulat at takot, hindi na siya tumuloy magluto. Hindi niya kinaya ang sitwasyon. Mabilis siyang tumakbo palabas. Hindi niya alam kung saan kukuha ng lakas ng loob, pero natagpuan niya ang mga paa niya na nagmamadaling bumalik sa palengke. Pagdating doon, halos mangyak-ngyak siyang nagsumbong sa tita Lolit niya. "Tita, nakita ko po si Tito Romano. Wala siyang saplot. Nagmamasturbate siya sa harap mismo ng TV. Tapos, pinakita pa po niya sa akin ang ari niya. Pero gaya ng dati, gaya ng paulit-ulit na pag-iyak niya sa tulong na hindi dumarating. Isang malupit na sagot lang ang ibinigay sa kanya. Tumahimik ka. Tigilan mo yan. Nakakahiya sa pamilya. Walang lambing. Walang pag-unawa. Walang kahit anong galit para sa predator o maniyakol na asawa niya. Tanging malamig at mabigat na pagbabanta. Huwag mong sabihin yan sa iba, sabi ni Lolit.
At doon tuluyang nalaman ni Michelle na wala siyang kakampi sa bahay ng mga Castro. Araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, ang katahimikan ng kanilang paligid ay parang paalala sa kanya na hindi siya ligtas kahit sa mismong bubong na tumutulong sa kanya. Sa murang edad natutunan niyang manahimik kahit umiiyak ang pakiramdam niya. Hindi niya alam kung paano ipagtanggol ang sarili. Hindi niya alam kung paano makakatakas sa lugar na yon. At si Romano, lalong lumalakas ang loob, lalong ginagawang normal ang kababuyan, lalong nagiging hayop. Habang ang tita niya, pinipigilan siyang magsalita, pinipigilan siyang lumaban, pinipigilan siyang maghanap ng hustisya. Akala ni Michelle, hanggang doon na lang ang mararanasan niya sa pakikitungo sa pamilya Castro. Pero nasundan pa ito. Habang nagkakamada ng mga dilatang paninda si Michelle sa likurang bahagi ng maliit na grocery, siya lamang ang naroon kasama si Romano Castro, ang asawa ng kanyang tita. Tahimik noon at walang ibang mamimili sa puwesto. Nakatuon ang batang biktima sa pag-aayos nang bigla niyang maramdaman ang isang mariin na pagdampi sa kanyang puwetan, kamay ng isang lalaki. Madiin, marahas at sinadya. Ayon kay Michelle, napasinghap siya sa sobrang gulat. Agad siyang napalingon at doon niya malinaw na nakita si Romano sa likod niya. Nakalapit ito ng sobrang lapit at ang kamay ng lalaki ay bumalik pa sa dating pwesto, tila inuulit ang paghipo. Nakangisi pa umano ang lalaki, parang wala siyang ginawang mali, walang pagkatakot. "Anong ginagawa mo?" Ang sigaw ni Michelle, na halata ang galit at takot sa boses. Sa halip na umatras, sumagot pa raw si Romano ng pabastos na salita na, "Sige na, gusto mo din, di ba?" Kaya mabilis na umatras si Michelle. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang tuhod at ang pagbilis ng tibok ng kanyang dibdib. Hindi na niya kinaya ang takot at pagkasuklam. Humiyaw siya ng malakas, kasunod ang pagtakbo palabas ng imbakan. Umiiyak siya habang dinadaanan ang mga estante. Pinuntahan niya ang susunod na puwesto kung saan may mga kakilala at doon siya nagsumbong. Paulit-ulit niyang sinasabi na hinipuan siya at may masamang balak ang lalaki. Nang tanungin siya kung sigurado siya kung sino ang gumawa, mabilis siyang tumango. Si Tito Romano, siya. Ang mariing tugon niya, halos hindi makahinga sa paghikbi. May mga nakarinig sa pagsigaw niya at may mga lumapit para alamin ang nangyari. Ngunit ang akusado ay nanatiling nasa likuran ng tindahan. Parang walang anumang naganap. Hindi ito tumakbo. Hindi rin ito umamin. Araw-araw, tinitiis ni Michelle ang sitwasyong parang siya pa ang nagkakasala kahit siya ang biktima. Hindi na siya nagkukwento sa iba dahil kahit sa mismong bahay ay tinatakpan ng mga ginawa sa kanya. Sa isip niya, kailan matatapos ang impyernong ito? Lilawanagin lang natin ang sitwasyon. Kung bakit wala ang mga anak ni Romano at Lolit sa bahay ay dahil nasa Dubai ang mga ito. Doon sila nagtatrabaho at kaya nga inaasikaso rin ng mag-asawa ang papeles ni Michelle para sundan sila. Kaya sa loob ng bahay, 3 lang talaga sila. Si Michelle, si Tita Lolit at ang asawa nitong si Romano. Hanggang sa isang araw, ang gabi na magbabago sa lahat. Nagpaalam ang mag-asawa, nakasakay sa tricycle. Pupunta raw sila sa lamay sa kabilang baryo. Kamag-anak din nila ang namatayan. Sabi nila, baka gabing-gabi na ang uwi. Pinauwi si Michelle ng maaga para magpahinga. Hindi na sumama si Michelle dahil mula nang magsimula ang paninilip at mga kababuyan ni Romano, hindi na niya ito pinapansin. Hindi niya na rin kinakausap. Puro ilag at takot ang tingin niya sa tito niya. Tahimik ang gabi. Madilim ang paligid. Sarado ang mga bahay ng kapitbahay. Matutulog na si Michelle sa kwarto niyang may bintanang jalousie na may mosquito screen lang ang harang. Pero siya ay pagod kaya nakatulog pa rin. Bandang pasado 12:00 ng hating gabi, may malakas na tunog na tila mula sa bintana. Isang biglang lagabog, parang may tumalon mula sa labas na papasok. Nagising si Michelle na punong-puno ng kaba. Sa una ay puro dilim lang ang nakita niya. Pero pagdilat niyang muli, may kurting anino sa loob ng kwarto niya, gumagalaw. Papalapit, malaki ang pangangatawan at amoy alak ang paligid. Napasigaw si Michelle ng malakas, paulit-ulit.
Pagtayo niya sa kama, biglang may malakas na kamay na humawak sa kanya. Mahigpit ang hawak nito sa braso niya. Pilit siyang ibinabagsak sa kama. Doon niya naramdaman ang bigat ng katawan ng lalaki. Doon niya narinig ang garalgal na hininga ng lalaki na amoy alak pa. At doon ay alam niyang tinatangka na siyang gahasain o halayin. Pero sa lakas ng sigaw niya, nakaporma siya ng sipa. Tamang-tama sa tagiliran ng lalaki na paatras ito. Lumuwag ang kapit noon. Mabilis na tumayo si Michelle at halos madapa sa pagmamadaling makalapit sa pinto. Sa bilis ng pangyayari, nagawa niyang sindihan ang ilaw at doon niya nakita ng malinaw ang mukha, ang katauhan, ang hayop na gusto umibabaw sa katawan niya. Si Romano, walang suot na pang-itaas, lasing na lasing. Nang magtagpo ang mga mata nila, lalo lang siyang napatili, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa galit. Wala na siyang pakialam kung marinig siya ng buong baryo. Para sa kanya, ito na ang pagkakataong makatakas sa matagal ng bangungot. Sa tito niyang may malaking pagnanasa sa kanya. Tumakbo siya palabas ng bahay. Walang tsinilas, nanginginig, humahagulgol. Pero hindi niya itinigil ang paghingi ng tulong o saklolo. Buti na lang, may ilang kapitbahay na nagising sa mga sigaw niya. Agad silang lumapit, may tumawag ng pulis. May nagtanong kung ano ang nangyari. Si Michelle, nanginginig, umiiyak. Pero sinabi ng diretso, "Si Tito Romano, pinasok ako sa kwarto. Tinatangka niya ako gahasain." Sumbong ni Michelle na umiiyak. Samantala, si Romano, nakatakbo pa, sakay ng tricycle. Sa gitna ng dilim, pilit na tumatakas sa krimen na hindi natuloy. Pagdating ng pulis at nagsagawa ng investigasyon, malinaw ang mga ebidensya sa kwarto ni Michelle. Ang jealousy window na tanging mosquito screen lang ang harang. Nakabaklas ang ilan sa mga salamin ng jealousy at ang mosquito screen ay malaki ang punit. Hawak ng mga investigador ang ebidensya na pinwersang pasukin talaga ang bintana. Walang ibang pwedeng gumawa nun kundi ang taong may motibo, at iyon ay lalaki rin lang sa bahay na iyon, pamilyar sa loob ng bahay at matagal nang may malaswang intensyon. Si Romano Castro, ang asawa ni Tita Lolit, ang sariling tito sa bahay. Sa nangyaring insidente, ang pinakamalaking dagok pa ay hindi lang mula sa manyak na si Romano, kundi mula sa sariling dugo at kamag-anak ni Michelle. Pagdating ni Tita Lolit mula sa lamay at nalaman ang pangyayari, halata sa mukha niya ang galit, hindi sa ginawa ng asawa, kundi sa pagsigaw at pagsumbong ng pamangkin. Para bang tumatanggi pa rin siyang maniwala, kahit mismong mga pulis na ang nagsabi. Kahit harap-harapan nilang nakita ang malaking punit sa mosquito screen at mga baklas na salamin ng bintana. Kahit wala nang maipaliwanag si Romano dahil nawawala na siya. Pero hindi lahat ng kamag-anak ay kayang magbulag-bulagan. Nang makarating sa kabilang baryo ang balita, agad itong nalaman ni Bernardo Sarmiento, kapatid ni Lolit, tito rin ni Michelle. At sa oras na iyon, siya ang naging tunay na kakampi ng biktima. Nang malaman niya ang kababuyang ginawa ng bayaw sa pamangkin, agad niyang sinundo si Michelle at inalis sa poder ng mga Castro. Hindi siya nagdalawang isip, hindi niya tinanggap ang kahihiyan. Ang tanging sagot niya, kung hindi lang nakatakas si Romano noong gabing iyon, ako na mismo ang papatay sa hayop na iyon. Sabi niya, nang galit na galit. Kaya naman agad nilang isinampa ang kaso, attempted rape, laban kay Romano Castro. Nag-umpisa ang investigasyon. Naglabas ng dokumento ang pulisya. Inihain ang reklamo sa piskalya. Pero habang sumusulong ang kaso, isang tao ang ayaw sumulpot, si Romano mismo. Wala siya sa bahay. Wala siya sa mga terminal. Wala sa mga kamag-anak. Para bang naglaho ito na parang bula. At sa puntong iyon, lalo lamang tumindi ang galit ng Tito Bernardo ni Michelle. Hindi niya kayang tiisin na mawawala na lang ang hustisya para kay Michelle. Pero dumating ang pinakamasakit na yugto ng laban. Si Lolit mismo ang nagmakaawa sa kapatid niyang lalaki. Humingi ito ng awa. Huwag na raw ipasok sa kulungan ang asawa niya. Paulit-ulit ang pagmamakaawa. Paulit-ulit ang paliwanag. Paulit-ulit ang pagtakip sa kasalanang malinaw naman. Ayaw pumayag ni Bernardo. Pero ang sumunod na pumutol sa kaso ay ang mismong biktima, si Michelle.
Dahil kinausap siya ni Lolit, binaon sa utang na loob at sumbat ang babae. Ipinamukha ang lahat ng ginastos para sa kanya, pinakitaan ng mga papeles para sa pag-a-abroad, at paulit-ulit na sinabi sa kanya, ano na lang ang sasabihin ng tao? Wala kang maabot sa buhay pag ipinakulong mo ang tito mo. Tandaan mo kung sino ang tumulong sa'yo. At sa murang isipan ni Michelle, napagod na, takot pa. Wala na siyang nagawa kundi pumayag. Bago matapos ang taong 2008, formal na inurong ang kaso. At ilang linggo lang ang lumipas, umalis na rin si Michelle papuntang Dubai, na umaasang makakalimutan din niya ang nangyari sa bahay ng tita niya dahil nakaligtas naman siya at may dangal pa rin ng kanyang pagkababae bago siya napuntang abroad. Samantalang si Romano, hindi nahuli, hindi nakulong, at hindi man lang naparusahan. Ang katanungan ngayon, saan naroroon si Romano? Sa maniwala kayo o hindi mga kaibigan, sa dulo ng crime story na to ay bumalik si Romano kay Lolit at siguro ay ibinaon na lamang ng limot ng panahon ng kasalanan nito o pinili na lang ng pamilya na manahimik. Pero sa mga kasalanang ganito, hindi kailanman ito nawawala dahil hindi ka man singilin ng batas ay sisingilin ka naman ng iyong konsensya. Yun ay kung may konsensya ang taong ito.